Si Shen Yanji ay isang tanyag na pamilya sa Beijing. Siya ang tagapagmana ng pamilya Shen, isang mahigpit na tagayusin sa harap ng tao, at ako ay isang alaga ng pamilya Shen, isang ginto na canary. May nakilala sa labas. Nanay, nandito na ako, nasa tamang edad na ako para sa kasal. Hindi ba ito normal? Tungkol sa iyong kasal, inaasikaso na ng pamilya. Kailangan ng putulin ang ugnayan sa ibang babae upang hindi maapektuhan ang iyong karera. Bilang nag-iisang anak ng pamilya Shen, dapat mong maunawaan kung ano ang dapat mong gawin. Wenshi, tungkol sa nangyari kagabi, sinabi na sa akin ni Yanji. Ginoo. Ako. Wenshi kagabi, inilagay ka namin sa kwarto ni Fungbu. Medyo nakahihiya naman. Pero ang pamilya namin Shen, nakapag-alaga sa iyo ng maraming taon. Ngayon si Yanji nasa mataas na korte. Mataas pa ang posisyon niya. Magbigay ka ng kaunting sakripisyo para sa kanyang kinabukasan. Hindi ba sobra? Hindi naman siguro. Paano magiging sobra? Ang makapagbigay para kay Yanji ay responsibilidad ko. Nabaliw na. Yanji. Ngayon ay panahon ng iyong pag-angat sa karera. Hindi ko maiiwasang tulungan ka. May mga plano ako, ngunit maaari mong maunawaan ang tungkol sa akin sa iyo, ang aking pagsisikap na ihandog sa iyo. Sa salo-salo ngayong gabi, sumama ka sa amin. Nanay, hindi ko kailanman kailangan na gawin ni Wenshi ang anuman para sa akin. Sa ngalan nito, si Wenshi ay kapatid ko pa rin. Kung kumalat ito, malaki ang magiging epekto sa reputasyon ng pamilya Shen. Ito ang unang beses mong hindi ako pinaniwalaan. Oo. Kagabi ay naging padalos-dalos ako. Si Fungbu ay 60 na. Totoo, hindi bagay ang edad niya kay Wenshi. Hindi tugma. Sa susunod na pumili ako ng tao, mas magiging maingat ako. Wenshi, hindi ka muna pupunta ngayong gabi. Umalis ka ng maaga pabalik sa paaralan. Salamat, Ninang. Pupunta muna ako magpalit ng damit. Isusando kita pa uwi sa paaralan. Sige. Ito ay ligtas na panahon. Parang namamagayon kagabi. Malapit na ang pasukan. Tungkol sa nangyari kagabi, hindi malalaman ng ikatlong tao. Hindi ko sasabihin sa kahit sino. Wenshi, hindi ka kahapon nandito. Hindi mo alam, may isang batang lalaki sa ibaba, malakas na tinatawag ang pangalan mo, at nakahawak pa ng gitara. Nagtutugtog at kumakanta mag-isa. Kailangan talaga niya gawin iyon. Lahat ng tao sa buong gusali ay nakarinig. At sa bahagi ni Professor Zhang, may isang napakahalagang proyekto. Kahapon ay nag-imbita ang paaralan ng mga doktor mula sa kaugnay na larangan para magbigay ng talumpati sa atin. Pinapanta tayo ng profesor. Naiintindihan na. Wenshi, kanilimutan mo na. Si Shen Yanji ay hindi para sa iyo, na dapat pag-isipan. Ikaw ay isang saneri lamang. Gusto ka ng pamilya Shen, ibigay mo kung kanino mo gustong ibigay. Wala kang karapatan na pumili. Ang kailangan nating gawin ay aktibong makipagtulungan. Bakit ka nakatitig? Pera na. Narinig ko, ito ay ipinadala ng mataas na korte, para magbigay sa atin ng lektura, ang propesor, ang gwapo niya, at single pa. Malapit na siyang magpakasal.
Wenshi, para ito sa'yo. Lalaking nagpa-flirt. Panibagong liham ng pag-ibig na naman. Nagmahal na. Hindi ko siya kilala. Tumutugtog ng gitara. Nangungumusta. Sumusulat ng liham ng pag-ibig. Sinasabi mong hindi mo siya kilala. Kahapon bumalik ako sa bahay ng Shen. Ngayon talaga, ito ang unang pagkakataon na makita siya. Ibig sabihin mo, na naabala ka ng pamilya Shen. Hindi. Maraming tao sa paaralan, maraming usapan. Ipinasa ko sa iyo ang bahay ko sa Wanliu, para mas madali akong makatira sa paaralan. Mas komportable ako sa paaralan. Ito ba ay kabayaran? Regalo sa kaarawan. Sobrang mahal nito. Makikita ito ng ginang. Uwi na tayo. Binibini Shen. Mama, ako na ang bahala. Ito, siya ang nag-iisang anak ni Director Joe sa pangunahing ospital. Pumunta ka na at makipagkita kay Director Joe, na katulad ng ranggo ng iyong ama, ang iyong promosyon, ay hindi mawawala ang kanyang pag-aproba. Ginoong Shen, tungkol sa bagay na iyon, nakaimbestiga na kami. Ito ay napagkasunduan na. Mayroon ba akong dahilan para hindi masiyahan? Oh. Ano ang hindi mo gusto? Mukha namang okay. Pero hindi siya kasing mabait ni Wenshi, na kasing bait. Wenshi. Tungkol sa pamilya at bilog. Si Director Joe ang namumuno sa pangunahing ospital, at katulad ng aming pinagmulan, tungkol sa edukasyon at trabaho, hindi matatalo si Miss Joe sa iyo. Sweldo at katayuan. Sweldo at katayuan. Talagang totoo, wala akong halaga. Iyan ang ibig sabihin ng ama, ang iyong kasal ay napakahalaga. Kahit gaano pa kabisi ang iyong ama, tiyak na ito'y nasa isip niya. Sige, ayusin natin ang pagkikita. Wenshi, halika, tingnan mo ang iyong magiging hupag. Wenshi. Nakuha na rin namin ang isang mas bata, huling anak ni Wang. Huang, ang nakatatandang anak ni Ginoo Wang. Ginoo Wang, katulad ng ranggo ni Uncle Shenhu, si Huang Yudong, ay patuloy na namamahala sa kanyang kumpanya. Maituturing na isa sa mga pinakamahusay sa ikalawang henerasyon. Kapag naging mag-asawa na sina Yanji at ang iyong hipag, ikaw ay mag-aasawa na. Ito ay pinagsikapan ng iyong ina, sa loob ng ilang henerasyon, na hindi kayang abutin. Salamat po, Ginang, sa pag-aalaga, Huang Yudong. Ito ang pangunahing kaaway ni Shen Xiao, Yan Jia. Dalhin mo si Wenshi sa Sabado, yun ang lugar namin, na madalas naming pinupuntahan. Sige. Ito ang ibinigay sa iyo ng may bahay, noong nagkakasal kayo. Subukan mo. Malaki ang utang na loob sa atin ng may bahay. Magpakitang gilas ka ng maayos. Huwag siyang bibigwin. Tanging ng pamilya Shen lang ang sandigan, para makapag-asawa ng mataas. Hindi ba't kung ikakasal ako sa may kapangyarihan, matutulad na ba akong may kapangyarihan? Nanay, habang kayo ni Ginoo Shen, nagsasagawa ng kasunduan, dapat malinaw, na ang mga tao sa kanilang antas, ay hindi maaaring pakasalan ako, hindi rin ako maaaring maging, sino mang asawa. Sinasabi mo ito sa akin. Isipin mo ang mga paghihirap mo, 10 taon na ang nakalipas, kung hindi ko ikaw dinala sa pamilya Shen, makakamit mo ba ang ganito ngayon? Wala akong galit sa iyo. Wala rin akong karapatang magalit sa iyo, kaya makinig ka ng mabuti sa sinasabi ng ginang. Nanay, nakasabit ang zipper ko. Pwede bang pumasok ka at tulungan akong hilahin ito? Ikaw. Gitawan mo ako. Nasa labas ang nanay ko. Hindi siya nandito. Babalik siya mamaya. Hindi mangyayari yan. Pumunta siya sa ibaba, lumabas siya. Huwag kang gumalaw. Mas lalong titigas ang pagkakaipit mo kapag gumalaw ka. Huwag kang magulo.
Mag-aasawa ka na. Hindi ba't ibinigay din sa'yo ng nanay ko? Naipakilala mo na ba ang tao? Bakit? Excited ka na ba? Dina, bakit ang tagal mong hindi sumasagot? Sino yan dyan? Walang sino man, Ginang. Walang sino man, talagang walang asawa, Ginang. Talagang wala kang kahit ano. Ginang. Humarap ka, tignan ko. Ayos lang. Mukhang mahal ang suot. Kaya mong ipakita. Ano yan? Itong pulseries, saan ito galing? Ang pulseries na ito ay 300,000. Isang piraso lang sa buong lungsod. Ginoo. Mali ang nakita ninyo. Wenshi. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang lalaking nagbigay nito? May nanliligaw sa akin sa paaralan. Nagsisinungaling. Kaya bang bilhin ng karaniwang lalaki ito? Ako. Baka ako ang nagbigay sa iyo ng ibang tao. Hindi ka nasiyahan. Walang asawa. Wala ako. Asawa, anong nangyayari? Dumating ka ng tama. Tanungin mo siya. Kanino ka nagkakagusto? Zaire. Saan galing ang pulseries na ito? Sabihin mo agad sa ginang, nanay. Patawag si Yanji. Walang kinalaman si Gay Yanji. Ginang, wala si Ginoong Shen sa kwarto. Dalhin ang telepono. Inay. Narinig mo ba tumunog ang cellphone ko? Mama, nandito ang cellphone ko. Bakit mo iniwan ang cellphone dito? Kagagaling lang namin at naghahanap ng Tay. Nakalimutan mo dito. Yanji, tungkol sa braso ni Wenshi. Alam mo ba? Siya ay isang batang dalaga. Hindi ba normal lang na tumanggap ng kaunting regalo, Wenshi? Kailangan mo na makipagkita sa panganay ng buwang pamilya para sa isang blind date sa ganitong pagkakataon. Huwag kailanman magkamali. Ang babae sa hindi maayos na relasyon sa harap ng pag-ibig. Kung magkamali ka lang ng isang hakbang, masisira ang lahat. At ito ang magiging reputasyon mo habang buhay. Sige na, nanay, Yanji. Kausapin mo si Wenshi bago ang blind date na putulin ang lahat sa mga lalaki sa labas. Bakit hindi mo sinabi ang totoo sa nanay ko? Ano sa tingin mo? Natatakot ka bang malaman nila at itaboy ka sa pamilya Shen? Pagkatapos nito, tapusin na natin ito. Pwede bang huwag ka nang magbiro? Kailan ka makikipagkita kay Wang Jia? Sasagutin mo ba si Wang Jia? Hindi ako ang nagsabi niyan. Ikaw ang unang nanggulo sa akin. Tumigil na tayo dito. Natakot kang makita ng tao. Huwag lang itapon sa basurahan. Galing ito sa boyfriend. Nakita ko na yung sasakyan kaninang umaga. 3 sasakyan lang ang nandyan sa buong Beijing. Kahit mayaman ka, hindi mo pa rin ito masasakyan. Hindi ito galing sa boyfriend. Kaya't parang may ka-relationship. Mayaman na tatay na nga. Sabihin mo ulit. Sasabihin ko pa nga. Ang dami nang humahabol sa'yo. Bakit wala ka ni isa na gusto? Kaya pala, may kasintahan na pala. Wenshi, sinasabi mo, talagang naghahanap ka ng anong klaseng lalaki, na kahit ang aminin ay ayaw pa. O kaya naghahanap ka ng may asawa, para maging kaibigan ng mayaman na matanda.
Hindi ito tungkol sa'yo, at huwag mo nang ibigay sa akin. Bakit? Gumagawa ka pa pero natatakot sa sinasabi ng iba. Huwag ka nang magpanggap. 30,000 pisong pulseres. Ikaw na walang ama. Kung hindi ka lalabas para ibenta, saan ka makakakuha? Sino ang sinasabi mong walang ama? Ibalik mo. Sinasabi ko nga sa'yo. Panhoy, bitawan mo ako. Huwag kang magkalat ng dumi. Ang dumi mo, linisin kita. Anong ginagawa mo? Bumangon ka. Profesor Zhang, sana ay seryosohin ng paaralan ang usapin ng pananakot sa campus at tugunan ng maayos. Sige. Ako na ang bahala. Hello, Ma. May babae sa paligid mo. Sa opisina. Makikita mo na siya sa susunod na araw. Sa hotel. Hindi pa ito natatapos. Ang dapat ibigay na kompensasyon. Huwag kalimutang ibigay ng buo para maiwasan ng patuloy na pag-ugnayan. Ikaw pa rin ba yung babae noong nakaraang beses? Kasama si Wenshi. Wenshi. Kayo. Ngayon nasa school siya. Inapi siya ng iba. Anong nangyari sa school? Naiayos na ang lahat. Nahanap na ba si Wenshi na lalaki? Sige na, Ma. May meeting pa ako mamaya. Ano ang sinabi ng ginang? Sinabi niya. Nababalik siya para makipag-usap sa iyo ng maayos. Naglalaro ka lang. Huwag ka nang magbiro, pwede ba? Hindi ka ba natatakot sa ginang? Natakot ako. Natatakot sa anong bagay? Hindi ako katulad mo. Malapit ka ng ikasal. Hindi pa nga tayo nagkikita. Kung bagay ba tayo, ibang usapan yan. Kailan kayo magkikita? Naka-schedule sa weekend na ito. Kung bagay kayo, anong mangyayari? Kung bagay nga. Kung akma. Mayroon akong akmang plano. Pangulo, ito ang damit na gusto ninyo. Nabili na ayon sa sukat na sinabi ninyo. Magbihis na kayo. Huwag magkasakit. Kamusta ang pagsisiyasat? Yung mga nangbuli sa estudyante ni Miss Wenshi ay nahanap na. Ang paaralan ay magsasagawa ng proseso ng pagpapalis. Ayusin mo ang bahay ko sa Wanliu. Bilisan mo na. Ilipat ito kay Wenshi. Oo. Salamat sa iyo ngayon. Kung may kailangan ulit, diretsong tawag sa pulis. O tawagan mo ako. Ang ating relasyon. Mas mabuti pang putulin na lang. Anong ibig mong sabihin? Marami kang mga babae. Hindi mo kailangan to. Nagseselos ka ba? Kung hindi mo ito maayos na hahawakan, yung mga relasyon sa labas, ayusin ng misis mo, aayusin ng pamilya Joe. Bakit hindi mo ako pakakawalan? Dahil Yan Jige. Huwag ganyan. Anong tawag mo sa akin kanina? Yan Jige. Tawagin mo ulit. Yan. Boses, malapit na ang oras. Huli na. Magkatugma ang angkan. Yan ang patakaran sa liping ito, Wenshi. Ang paghihiwalay ang pinakamainam na desisyon. Bumalik na. Ayos na si Wenshi. Salamat sa pag-aalala, Ninang. Ayos na siya. Nagawa na namin lahat. Yan G. Sabado, nakipag-ayos tayo sa kanila, para magkita ang dalawang pamilya. Maghanda ka. Oh. Yan, anong nangyari? Lumapit ka. Wenshi,
Wala ka na bang ibang bagay? Huwag mo na akong lokohin. Huwag kang mag-alala, Ginang. Walang ibang nangyari. Sabihin mo sa akin ang totoo. Si Yanji kamakailan. Palaging pumupunta sa paaralan ninyo. May nangyayari ba? Nakita mo na ba ang ibang babae niya? Sa inyo ba yan sa paaralan? Wala. Yanji ge. Pumunta lang siya sa paaralan. Para ayusin ang ilang bagay para sa akin. Binabantayan mo siya. May problema. Sabihin mo agad sa akin. Ito ay Ginoo. Kaya, babalik na ako sa kwarto. HMM. Ginoong Shen, sa pagkakataong ito ng pagsisiyasat, ang lihim na ebidensya mula kay Direktor Joe, ay hindi masyadong maayos. Ang kanyang impormasyon, maliban sa kanya. May isa pang tao na nakakaalam, si Joe Shiyu, HMM, ang iyong kapareha sa blind date. Mukhang hindi maiiwasan ang blind date na ito, hindi na ito maiiwasan. Sige na. Handa na ang ginang na makipagkita sa'yo, sa malaking anak ng huwang pamilya. Nanay, pwede bang maging malinaw ka na? Ang kasal ay talaga namang ikalawang pagkakataon ng isang babae na muling ipanganak. Pwede ka bang maging isang tunay na may bahay? Lahat ng ito ay dahil sa pamilya Shen. Ang misis ay para sa ikabubuti mo. Huwag mong kalimutan ang kabutihan. Nanay, bakit kailangang maging mayaman na asawa? Bakit kailangang umasa sa pamilya Shen? Nanay, bawat salitang sinasabi mo, ayoko talagang makinig. Kahit ayaw mong makinig, kailangan mong makinig. Mataas na uri ng pamilya, pumili ng asawa. Hindi naman mahalaga ang opinyon ng isa. Huwag mong sabihin na ikaw, kahit si Ginoong Shen, ganon din siya. Hindi man lang sila nagkita ni Ginang. Joe, nakatakda na ang kasal na ito. Nanay, huwag mo lang sabihin pa. Babalik na ako sa pamilya Shen sa hinaharap. Sinasabi mo lang, anong kalokohan yan? Pinalaki ka ng pamilya Shen, para sa iyong pag-aaral. Ang pamilya Shen ay iyong pamilya. Ito ay mananatiling, isang katotohanan na hindi mababago. Tapos na ba? Gusto kong mag-isa sandali. Kailangan mong umalis sa pamilya Shen. Hindi ako talagang tao ng pamilya Shen. Hindi naman pwedeng laging nakatago sa ilalim ng iba, di ba? Wenshi, sumama ka sa akin. Wala akong karapatan. Huwag mo akong pagtawanan. Malamig ang panahon sa labas. Magsuot ka ng scarf. Ang ganda ng posture. Hindi ba ito maganda? Yanji, Ginang, Shen, unang pagkikita. Ginang, Joe, masyadong formal kung tawagin akong Ginang. Joe, tawagin mo lang akong Yu. Yanji, sa panahon ng, pero ang pangunahing mananayaw ng National Opera House ay isang artista, first class na artista. Marami na siyang natanggap na mahahalagang parangal. Ginoo o Ginang Shen. Huwag po kayong magsasabi ng ganyan. Sa ikalawang henerasyon ng mayaman, siya ang pinakasikat. At siya rin ang pinakamagandang mukha. Ito ay... Ito kasi ay si Wenshi, kapatid ni Yanji, ang panganay ng pamilyang Wang, ay nag-ayos din ng pagkikita kay Wenshi ngayon. Ginang, Shen, narinig ko na tinanggap ninyo ang mag-ina ng tagapangasiwa. Inalagaan mo siya na parang tunay na anak na babae, ng buong 10 taon. Kung ikaw ay pwedeng maging nakababatang kapatid ni Yanji, siguradong masaya ka na. Si Yanji at Wenshi, lumaki silang magkasama mula pagkabata. Magkakaibigan sila ng mabuti. Wenshi, pagkatapos magkaroon ng malaking asawa, dapat ding makipag-ugnayan ng mas malapit sa kuya at sa malaking asawa. Naiintindihan, Ginoo. Wenshi, ngayon, nakipag-usap ka kay anak ng Wang pamilya, di ba? Oo, nabalitaan ko mataas ang mga hinihingi ni Wang Yudong. Ngunit, sa katayuan ng pamilya Shen ngayon, hindi na sila natatakot sa kanyang mga puna, kailangan lang munang makilala siya. Tama, hindi na maaga. Yanji, sige, samahan mo kami sa labas maglibot, kayo mga kabataan mahilig sa kasiyahan. Huwag na kayong makisali sa amin, mga nakakatanda na magpahinga. Sundin niyo si Ginang Shen. Sandali lang. Sandali lang. Makipag-usap ka ng maayos kay Wang Yudong. Naiintindihan na.
Pakiusap. Mukhang siyang siya si Joshi. Tayo na rin. Ginoong Shen. Ngayon, ano na tayo? Opisyal na bang magkasama? Alam ko, hindi mo pa ako gusto ngayon. Ayos lang naman. Pero, may tiwala ako. Magugustuhan mo ako. Joe, magaling ka. Pero, maagang magpakasal ka na. Isuko mo ang iyong pagmamahal sa karera ng pagsayaw. Mahalaga ba? Mahalaga. At alam mo rin naman, sa pamilya namin, walang tunay na karapatang pumili, kahit na gusto mong tumutol. Hindi ikaw ang nagsasabi ng hindi sa akin, kundi sa mga magulang mo. Bakit hindi dumating si Yudong? Abala siya sa kumpanya, may bigla siyang gawain at di makaalis. Walang problem. Ako at si Wenshi, talagang nagpunta siya dito. Saka lang niya sinabi sa akin bago siya umalis. Sa susunod na pagkikita, papalitan ko siya ng regalo. Humihingi ng tawad. Itong si Yudong, maaari nang ituring na isa sa mga pinakamahusay sa ikalawang henerasyon. Maraming interesado sa kanya. May opinyon ka ba tungkol sa kanyang kasal? Sa huli, siya ay ang Wang, nag-iisang tagapagmana ng pamilya Wang. Kasunduan sa kasal, ayon sa plano nila Wang. Kung gano'n, ibig sabihin, tapos na ang usapan ninyo ni Wang. Ayos na iyon. Wenshi, talagang maganda. Sila ni Yanji ay lumaki ng magkasama. Sobrang malalim ng kanilang samahan. Yanji, hindi mo ba naisip si Wenshi? Tinuturing lang ni Yanji siya na parang kapatid. Pag-uusap tungkol sa kasal, hindi iyon posible. Oo nga. Paano naman magiging usapan tungkol sa kasal? Pasensya na. Bakit ka naguguluhan? Ibinigay ni Team Leader Shen. Dumating din ba si Yanji ngayon? Oo nga. Si Yanji ngayon ay pumayag na lumabas para sa blind date. Noong nakaraan, nakatutok siya sa trabaho at hindi lumalabas para makipagkita sa tao. Ayaw niyang makipagkita sa sino man. Sino ang makakaalam na pumayag siya nang makita ang larawan ni Shiyu? Talagang pumayag siya. Si Shiyu ay isang pambansang bituin pagkatapos ng lahat, maganda at matalino. Normal lang na mahulog ang loob si Yanji. Ito ay normal. Ginoo. Aalis muna ako maghugas. Gusto mo ba si Wang Yudong? Wala siyang dumating ngayon dahil may lakad. Si Madam Wang pa ang unang dumating. Mag-usisa-usisa lang. Si Wang Yudong ay bata pa at may tagumpay. May mataas na katayuan ng pamilya. Hindi siya namumuli sa akin. Maaari kayong ituring na magandang kapareha. Anak ng Wang. Siyempre mataas ang kanyang pamantayan. Hindi lang ako nag-iisa sa pag-asa na magiging posible ito. Saan na si Miss Joe? Ano ang susunod ninyong hakbang? Hindi ko alam. Talagang kakaunti ang mga tao na handang makipag-date sa iyo. Tama iyon. Ikaw naman. Sabi ko na, wala namang halaga. Ano ang susunod ninyong hakbang? Anong plano mo? Ganun na lang. Gusto mo ba ang itsura niya? Hindi mahalaga ang itsura. Tama nga. Ang pamilya at pinagmulan, ang pinakamahalaga. Dinala ng mga pulis si Panway. Alam niyo ba? Hindi ko alam. Ano ba talaga ang nangyari? Wenshi, bakit ngayon ka lang bumalik? Kakaibang palabas ang napanood ko kanina. Sobrang saya. Anong nangyari? Dinala ng pulis si Panway. Akala ko kayo lang ang nag-uusap tungkol dito. Hindi ka siguro. Naging malapit sa isang mayaman. Huwag mong kalimutan ang mga kaibigan mo. Wala. Professor Zhang, Wenshi, okay ka lang ba? Nabigla kita noong nakaraan. Naayos na ng paaralan ang lahat ng estudyanteng sangkot. Hindi ko akalain, Wenshi, kilala mo pa si Shen Jia. Tama. Ito ang ama ni Qinwei. Nag-invest sa malaking proyekto ng zoo. Halos milyon ang halaga. Sa aspeto ng teknolohiya, mahalagang proyekto sa zoo, na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Sa aspeto ng teknolohiya, kami ang magiging responsable. Ikaw na ngayon ang contact person. Bakit ako? Dahil kulang kami sa tao ngayon. Kung walang contact person,
hindi na maipagpatuloy. Para sa paaralan, tulungan mo ang guro. Oo, Wenshi, pakiusap. Isipin mo na lang na tumutulong ka. Sige. Ang galing. Tara na. Sabay nating isumite. Parang tungkol sa pag-aproba ito. Sa unit ni Shen Yanji ito naka-assign. Baka sakaling mahanap natin siya. Tara na. Anong tinatago? Anong nangyari? Hindi ko na ito pahihintulutan. Bakit? Wala naman. Ito ay pampublikong lugar. Hindi ito lugar para sa inyo na maglaro. Ikaw si Shen. Ginoong Shen. Anong kailangan mo sa akin? Nandito kami para mag-ulat ng proyekto. Ano ang dahilan ng pagpunta mo? Siya ay, tinatanong ka ba niya? Ako ang kontak para sa proyekto. Sabay kaming nagsumite ng aplikasyon. Hindi ako ang bahala niyan. Ikaw. Di ba ikaw ang responsable sa pag-aproba? Ako ang nagbibigay ng opinyon sa pag-aproba. Nagbibigay ako ng opinyon. Magbigay ng mungkahi. Ikaw pala ang boss. Kaya akala mo ako ang nag-aproba. Dahil dito. Hindi. Kaya wala na akong pakialam. Miss Wen, Ulo, pakisakay po kayo. Ginoong Shen. Nakita ko na ang inyong mga opinyon sa pag-aproba ng proyekto. Kailangan itong ipaliwanag sa contact person. At kailangan din siyang ihatid pa uwi. Kaya ako, hindi pinapayagan ang mga sasakyang panlabas sa loob ng compound. Ang bahagi ng proyekto ninyo na kailangan ng pagbabago. Kailangan ng pahintulot mula sa kagawaran ng urban development. Hindi ito aprobahan ng kagawaran ng urban development. Kahit gaano pa kayo kagaling makipag-usap, walang silbi. Kaya't mas mabuting gumawa na ng plano. Ako ay responsable lamang sa bahagi ng pagguhit. Hindi aprobado ang plano. Walang silbi kahit anong gawin mong disenyo. Bumili ng lupa, magtayo ng gusali, magtayo ng tulay, ayusin ang kalsada. Ang unang hakbang ay hindi kailanman pagguhit ng plano, kundi ang pag-aproba ng proposal. Pero marunong lang akong gumuhit. Maaari mo akong hilingin na tulungan ka. Hindi dumating si Wang Yudong sa blind date. Nakita mo na naman yung mayaman na anak mayaman. Wala akong ganun. Nakipagkita ka pa ba kay Wang Yudong? Lahat ng ginagawa ko, ayon sa utos ng asawa ko. Kapag nasa labas, kailangang umiwas sa iba pang. Panatilihin ang distansya sa mga taong hindi mo kadugo. Hindi basta-basta ang pamilya Wang. At ikaw, kailan ang kasal mo kay Zhou Shiyu? Nakapag-desisyon ka na ba? Hello, Yanji. May sakit ang lolo mo. Dali sa ospital. Naintindihan ko. Outpatient klinika. Lolo, tatay. Si Yanji ay bumisita sa'yo. Nanay, pupunta ako sa punong guro para makipag-usap. Tita Wen, ako na. Lolo, dahan-dahan lang sa pag-inom. Walang pagmamadali. Salamat, Ninang. Lo, Tita Wen. Walang anuman. Lolo, ang sakit na ito. 3 bahagi ng paggamot, 7 bahagi ng pag-aalaga. Sa panahong ito, nahirapan ka. Ako'y tumulong lang ng kaunti. Ginoo. Tingnan mo, nahanap ni Ginoong Shen. Ang napakagandang kasintahan. Lolo, ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang kaunting mga bitamina. Pero, dahil nagmamadali ako sa daan, kaya kumuha lang ako ng ilang. Sa susunod, hahanapan ko ng tao para dalhin sa iyo. Panahon at hindi ako kasing maingat tulad ng iniisip mo. Ang makasama si Yanji ay swerte ng pamilyang Shen. Tita Shen, naku, masyado kayong magalang. Ang mga bagay ni Yanji ay akin din. Miss Jo, hindi ka talaga nagpapahuli sa pagiging isang magandang babae. Ang galing mo sa pag-aalaga, sakto sa lahat. Yanji, babalik na ang tatay mo sa bansa sa ilang araw. Pagdating niya, dalhin mo si Shiyu para magkita-kita kayo sa bahay. Tingnan natin pagdating niya. Ayos lang yan. Kung abala si Yanji,
Ako na rin ang pupunta, bumisita sa tiyo at tiya. Wenshi, kung may kailangan ka sa paaralan, umuwi ka na ng maaga. Mahirap nang makakuha ng taxi kung huli na. Pero may sakit pa si Lolo. Gusto kong manatili at alagaan siya. Walang anuman, Wenshi. Nandyan sina Yanji at Shiyu. Hindi mo na kailangan. Umuwi ka na sa paaralan. Sige. Tita, aalis lang ako sandali. Yanji. Kamusta ang performance ko ngayon? At paano mo ako pasasalamatan? Ingat, ingat ka sa pag-uwi. Anong nangyari? Anong nangyari? Babalik na ako sa eskwela. Sasama kita. Ayaw na, salamat. Makakakuha na ako ng taxi. Alam ko. Alam ko na lahat. Si Shen ay umuwi na. Ngayon, ang ginang ay tinawag si Ginoong Shen, na ibalik si Miss Joe sa bahay, para maging formal na pakilala sa pamilya, nanay. Tinawag mo ako pabalik, para sabihin ito sa akin. Mahalaga ang ginang. Maraming tumutulong. Nandito ang lahat. Ginoong Shen, Tatay Shen, Kay Yuan, kakauwi mo lang. Bakit hindi ka nagpahinga ng kaunti? Hindi ba't makikita mo si Shiyu ngayon? Siyempre, kailangan kong maghanda. Kay Yuan. Bumalik na kasama ang girlfriend. Ito pa nga ang kauna-unahang pagkakataon niya. Nadalhin ang girlfriend pabalik. Mag-ingat ka. Maghintay muna tayo at saka mag-usap. Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang masyadong seryoso mamaya. Dapat kang tumawa ng mas madalas. Sige. Wenshi, kumusta ang pag-aaral mo kamakailan? Naghahanda ka ba para sa gradua? Si Wenshi, hindi mag-aaral para sa gradua. Walang silbi ang maraming natutunan ng babae. Magaling ang kakayahan ni Wenshi sa pag-aaral. Kolehiyo ng disenyo ng arkitektura. Mataas ang kinakailangang edukasyon. Para dito. Wenshi, sinusuportahan kita sa pag-aaral mo. Tama nga. Ikaw at si Yudo. Magsasama na rin, di ba? Oo. Susunod, sundin ang mga plano ng ginang. Oo. Si Yudo ay isang mabait na bata. Oo. Si Wenshi at si Yanji, silang dalawa, malapit nang magkatuluyan. Dahil darating na ang doble ng saya. Salamat sa mga paayusan ng ministro at ng kanyang asawa. Isang pamilya tayo, di ba? Tito Shen. Ate, malugod kayong tinanggap. Ay naku, malugod kayong tinanggap. Halika, halika, upo kayo. Wenshi, halika, umupo ka na rin. Wenshi, nakatira ka ba ngayon sa bahay? Nakatira ako sa dorm. Anong universidad? Jingda. Yanji, kapatid ka pa ng taon, ha? Oh, tama nga. Tito at tita. Sa Sabado sa Malaking Teatro, ito ang unang pagtatanghal ng Zhao mula sa Yuan Dynasty. Ang unang pagtatanghal, kung interesado kayo. Pwedeng pumunta kayo para suportahan ako. Ang palabas na ito ay isang klasikong obra maestra. Kakaunti lang ang tiket. Wenshi, pasensya na. Sa pagkakataong ito, dalawa lang ang tiket ko. Walang anuman. Salamat. Ang intensyon mo, tinanggap ko na. Natatakot ako. Hindi ako makakapunta. Itong tiket na ito, ibigay mo kay Yanji. Nakaayos na ang upuan ni Yanji. Nasa family section na. Nakaayos na.
Kaya't dapat kayo maging maayos sa isa't isa, ha? Tungkol sa tiket na ito, ibigay na lang kay Wenshi, kasi siya rin ay nag-aral ng sayaw. Naniniwala ako na magiging interesado siya. Sige, samahan mo si Mrs. para tingnan. Sige. Sige. Kumain tayo ng tsaa. Ginoo Shen. Narito ang inyong upuan. Sa unang hanay ng gintong upuan. Sandali, mula sa VIP na pasukan. Pumasok ka na. Nasa likod mo ang pamilya ni Yanji. Nasa isang hilera sila. Okay. Si Shiat. Inaasahan ang iyong pagtatanghal. Huwag kalimutang. Kuhanan ako ng maraming larawan sa aking sayaw. Papasukin ko na muna. Hindi ko inaasahan na si Shigyu ay may ganitong masiglang side. Mukhang gusto ka talaga niya. Nanay. Sa unang hilera ng Golden Seed, napakalakas ng sound system at ilaw. Pwede kitang palitan. Ayos lang. Noong nakaraan, kasama ko ang tatay mo. Nakaupo kami sa ikatlong hilera. Mas komportable iyon. Sige, mauna ka na. Nandito lang kami ni Wenshi sa likod mo. HMM. HMM. Nakatakda ka bang lumaktaw ng klasikong sayaw? Minsan lang naman akong sumasayaw. Asawa ko. Di ba si Shen Yanji yun? Yung babae ay si Zhou Shiyu. Yung babae ay si Zhou Shiyu. Itong mag-asawa ay nag-iibigan. Nakarinig na ako dati, si Zhou Shiyu ay asawa ni Xiao Shen. Mukhang totoo nga. Tara na, magsisimula na ang palabas. Ngayon, alam na ng lahat. Sigurado akong ikakasal ka kay Zhou Shiyu. Tama ba? May sarili akong plano. Alam mo ba kung ano ang kwento ng dula tungkol ito sa mga pinsan, si Wang Jianyang, at nagmamahalan sina Shen Chun, ngunit tinutulan ang mga makapangyarihan, at ang pamilya ay pinipilit silang magpakasal, kaya't sabay silang nagpakamatay. Naging kwento ng mga magkasintahan. At tayo. Pumasok na tayo. Ang galing mong tumalon. Sa oras na ito, di ka talaga papatalo sa pambansang pangunahin. Yanji, bibigyan mo si Shiyu mamaya kasama si Cheng. Nakatira rin siya sa Wanliu. Sa isang komunidad lang kayo, kaya sabay tayong umuwi. May trabaho pa ako sa lumang bahay mamaya. Ipapahatid kita pa uwi. Ninang, Joe. Binabati kita sa matagumpay mong pagtatanghal. Ito ang unang pagkakataon kong makilala si Yanji. Magbibigay ng bulaklak sa babae. Nabuksan na ang isipan ni Yanji. Talaga ba? Siyempre, totoo. Ako ang kanyang ina. Kaya alam ko ng gusto. Miss Joe, dito po kayo. Tama, Wenshi. Bukas, samahan mo ako sa bagong bukas na tea house para tingnan. Maraming mga ginang ang pupunta. Sa hinaharap, dapat mas madalas kang makipagkita. Kasal na. Hindi mawawala ang iba't ibang pakikisalamuha at mga social events. Sige na. Tara na. Ngayon, si Miss Joe. Kumusta ang palabas? Matagal nang sigaw si Shen. Sa wakas ay nakatagpo ng isang na bagay sa kanya sa lahat ng aspeto, na prinsesa. Wenshi, kailangan mo ring magpursige. Kailan ka muling pupunta, para makipagkita sa anak ng Wang? Nanay, pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Sige na. Gusto mo ba? Binuo ito para sa akin. Binili para sa akin ng lilies. Bagay kayo ni Miss Joe. Magaling din siya. Hindi ko magagawang saktan siya. At saka,
Hindi ako basta-basta mo magagawang tawagan. Parang laruan na pwede mong gamitin at itapon. Ginang, Chef. Ang swerte naman, nandito rin si Wenshi. Narinig ko na, may bagong tea room dito, kaya sinamahan ko si Wenshi para maglibang. Ngayon, si Yudong din ang kasama ko. Sandali na lang, darating din siya. Talagang abala si Yudong, no, hindi niya alam. Akala niya, hindi niya gusto si Wenshi. Ayaw niyang makipagkita. Si Yudong lang ang walang pakialam. Yung ugali nitong bata, hindi ko rin alam. Nanay. Yudong. Sabi mo nga, hindi ba? Ngayon, nandito rin si Wenshi sa tea house. Ipinapakita nito na may koneksyon kayong dalawa. Tita Shen. Ginang, Wenshi. Si Yudong nga, talagang isang magandang tao. Wenshi. Si Yudong ngayon, ay nagmamay-ari ng sarili niyang kumpanya. Ako ay 30 na, narinig ko mula sa aking ina, na nag-aaral ka ngayon sa Peking University. Oo, maghahanda para sa postgrado. Nag-aaral sa kolehiyo, tamang-tama ang edad ng kabataan. Yudong mas matanda sa atin ni Yanji, 2 taon ang agwat. Nakapagtapos na sa karera, dapat na niyang isaalang-alang ang pag-aasawa. Hindi naman masama si Yanji, noong nasa paaralan, sila rin ay mga tanyag na tao. Ito ang regalo sa pagkikita. Pasensya na sa nakaraang pagkakabigo. Ikinalulungkot ko. Saktong nakadala ako sa iyo ngayon. Pasensya na wala akong inihanda. Anong dapat ihanda ng mga babae? Salamat. Talaga namang may pampalipas oras si Ginoong Wang. Ginoong Shen. Yanji, bakit ka nandito? Gusto niyang pumili ng lalaki. Siyempre, gusto kong makita. Sabi ko, Yanji, bakit ka pumunta dito ng mag-isa? Talagang concerned ka sa younger sister. Bilang kuya, si Shen. Dapat siyang mag-ingat. Walang anuman po. Basta-basta lang po. Hindi po ito masyadong abala. Pero kung ikukumpara kay Ginoong Wang, sa unang pagkikita pa lang, may regalo na. Mas masigasig pa po kaysa sa akin. Ito po ay ang tamang paggalang ng lalaki. Ngayon po, unang beses kong nakita si Miss Wenjing. Kakaunting regalo lang. Umupo ka. Nagsisigarilyo ba si Ginoong Wang? Oo, pwede. Ginang Wang, labas tayo para huminga ng hangin. Nandyan ang mga nakatatanda, masyadong mahiyain ang mga kabataan. Okay. Wenshi. Tulungan mo si Ginoong Wang na mag-CD. Gusto mo bang hinahawakan niya ang kamay mo? Ako. Yanji. Yanji. Shiyu. Ginibining Joe. Nasa kabilang kwarto ako, narinig ko na dumating ka. Bakit hindi mo ako sinabihan? Nandito rin si Shiyu, talagang swerte. Tingnan mo. Nakatayo si Yanji kasama siya. Tunay na maganda at gwapo sila. Si Yudong at Wenshi ay hindi rin pahuhuli. Sa totoo lang, mukhang magkaintindihan kayo ni Yanji.
Malapit nang magkaugnayan ng pamilya Shen at Zhou. Si Yudong at Wenshi ay dapat ding magmadali, hindi pa sigurado kung sino mauuna. Hindi ako nagmamadali. Si Ginoong Wang muna. Si Xiat. Umupo sa tabi niyan. Masyado pang maaga para sa akin. Ginoong Wenshi, dito. Ang ibig mong sabihin kanina, ay hindi ka nasisiyahan kay Wenshi. Damdamin. Ay isang bagay na may mutual na damdamin. Depende pa ito, sa nais ni Ginang, Wenshi. Mukhang si Yudong, ay nasisiyahan sa atin, si Wenshi. Wenshi, nasiyahan ka ba? Ako. Huwag magmadali, bago lang tayo nagkita. Ginoong Wenshi. Nahiya lang. Yan, G. Bago lang tayo nagkita, bakit ka nagmamadali? Bakit mo tinatanong yan? Magkikita tayo, di ba? Maaari lang kaming maging magkaibigan. Tama ba o hindi? Depende pa rin sa hinaharap. Huwag magmadali, hindi mo pwedeng pilitin ang pagmamahal. Terra. Wenshi, sasama kita. Masyado nang huli ngayon. Uminom ka rin ng alak. Sige, umuwi na tayo kasama si Ginang. Wang, Yanji, sasamahan kita. Shiyu, nanay, uminom din ako ng alak. Sa susunod na lang. Ay naku, Shiyu, hindi siya magaling uminom. Sa susunod na lang, papayagan kitang samahan siya mag-shopping. Bumili ng bag, para humingi ng tawad sa'yo. Sundin mo na lang si Auntie Shen. Uunahan na ako. Ingat ka, ha? Umalis na tayo. Sa susunod na lang ulit tayo magkita. Salamat sa regalo mo. Ibabalik ko ang regalo sa susunod. Sa susunod, mag-ayos kayo ulit ng pagkikita. Magkasama kayo palagi. Oo. Anong nangyari? Medyo sumasakit ang ulo ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Seryoso ba? Wala yan. Bumalik na kayo, kaya ko nang mag-isa. Hindi pwede, hindi ako mapakali. Wenshi, sama ka sa kanya, sasakay ako ng taxi pa uwi, iyon ay Ginoo. Hindi ka lasing. Gusto mo siya. Hindi ko siya kinaiinisan, pero hindi ko rin siya gusto. At saka, wala namang silbi ang gusto ko. Kailangan din naman na may gusto sa akin. Sabi niya, bagay kayong dalawa. Sabi rin niya, huwag magmadali. Naka-schedule na ba ang kasal mo kay Zhou Xiyu? Nakatakda na ba? Anong binigay niya sa'yo? Hindi ko tinignan. Medyo mahal pa nga. Ay, magparada tayo. Sinasunod lang ng assistant ko ang sinasabi ko. Itapon mo ang regalo. Kapag tinanong niya ako sa hinaharap, paano ko dapat sagutin? Ibinigay niya ito sa kanya. Kung isusuot mo o hindi, sa'yo yan. Bakit ganyan ka? Ikaw. Tulungan mo akong tingnan. Ano bang lihim meron si Shen Yanji at Wenshi? Ano ba ang sikreto? Siyang dalawa ay tiyak na hindi basta-basta. Wenshi. Ano sa tingin mo kay Wang Yudong? Ginoong Wang. Mapagbigay. Magalang. Ngunit, mukhang hindi siya nasisiyahan sa akin. Yanji, sa intuwisyon ng isang lalaki, sa tingin mo ba ay may gusto si Wang Yudong kay Wenshi? Tingin mo. Bawat lalaki ay may gusto kay Wenshi, pero kay Wang Yudong, hindi ako masyadong sigurado. Ang taong ito ay mahirap unawain. Si Wenshi ay talagang maingat na inalagaan, na kayamanan ng aming pamilya sa loob ng 10 taon. Maliban kay Zhou Xiat, sino pang anak ng mayaman, ang may mas malaking background kaysa sa amin? Wenshi.
At marami pang ibang pagpipilian. Kukunin natin ng dahan-dahan. Ginoo. Sa panahong ito, pwede bang huwag muna akong magpakasal sa ngayon? Si Huang Yudong ay nananatiling single hanggang ngayon. Mataas ang pamantayan. Normal lang na tumanggi sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna. Kapag may tamang pagkakataon, pag-usapan natin. Ginang, Joe, talagang labis akong naantig. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Salamat din ako kay Miss Xiaoxi para sa iyo. Xiaoxi, halika na. Magpasalamat ka kay Miss Joe. Miss Joe, inayos ko na ang iyong kasal. Tita, sobra naman ang sinasabi ninyo. Hindi ito tungkol sa pagiging malapit, kundi pagpapakilala. Wenshi, ipinapakilala ko sa iyo ang isang Ginoo. Makilala mo siya. Kung sa tingin ninyo ay magkasundo kayo, maaari tayong mag-usap pa sa hinaharap. Ang petsa ng kasal ni Yanji at Shiyu ay nakatakdang na. Kakatapos ng isipin na may isang magandang tao na nais kong ipakilala sa iyo. Halika, tingnan mo. Ang bilis naman. Nakatakda na ang kasal. Halika dito. Tita Shen, ito, si Zhang Jianyang. Ang ama niya ay negosyante, ang ina naman ay politiko. Sa pamilya, tipikal na kombinasyon ng politika at negosyo. Hindi naman siya nagkakalayo kay Huang Yudong. At saka, siya pa ang nag-iisang anak sa pamilya. May background ang pamilya Zhang. Medyo naintindihan ko na. Medyo tahimik ang pamilya nila. Wenshi, anong palagay mo? Tinitingnan, parang hindi tayo nasa iisang edad. Yung mas matanda sa edad, mas marunong mag-alaga. Mas matanda, mas marunong mag-alaga. Yanji. Yanji, umalis ka na. Bakit may overtime ka pa sa Sabado? Magdadagdag ka pa bukas. Depende sa sitwasyon bukas. Hintayin ang balita. Wenshi, ibuhos mo nga sa akin ang isang tasa ng tsaa. Sana nga ay sinabi ko pa, bukas, sasama ako sa iyo, para manood ng dula. Tama nga. Shen Yanji. Sa wakas, sumunod ka rin sa mga plano ng pamilya. Kilala mo si Zhang Jianyang. Ito ay para sa kapatid mong si Wenshi, bagong ipinakilala na kapareha. Si Zhang Jianyang ay matagal nang nasa nightlife, naglalaro ng magulo at magarbo. Hindi ito angkop. Yanji, narinig mo rin ito, di ba? Normal lang sa mga lalaki ang makipagkita sa labas. Uminom ng kaunti, normal lang yan. Lahat kayo, mga taga-UC, may mga salo-salo, lalo na. Sila ang nag-uusap tungkol sa negosyo. Nakatapos si Zhang Jianyang magpakasal noong nakaraang taon. Di nagtagal, nagdiborsyo na sila. Sa palagay mo, mapagkakatiwalaan ba ito? Tungkol dito, kakagaling ko lang kina Tia at kina Wen Ziming na nagdiborsyo si Zhang Jianyang. Ito ay problema sa panig ng babae. At saka, dahil siya ay nag-divorce, kaya hindi siya nagmamalasakit sa pinagmulan ni Wenshi. Nais ko lang talagang makatulong. Bakit ka galit na galit? Ano bang nangyayari? Ito ay tungkol kay Wenshi. Bakit kayo nag-aaway ng asawa mo? Bata pa si Wenshi. Hindi siya nagmamadaling makipag-date. Tita Shen, Zhang Jianyang, siya ay pamangkin ng pinuno ng aming dance group sa punong tanggapan. Ang aming leader ay personal na sumali sa paghahanap ng asawa. Naisip ko na ito ay isang magandang pagkakataon para kay Wenshi, di ba? Higit pa rito, hindi naman namin pinipilit si Wenshi na magpakasal. Nais lang namin isipin. Maaari silang makipag-usap muna. Ipakilala silang dalawa. Kung bagay, saka na lang magkasama. Kung hindi bagay, ayos lang na hindi magkita. Bakit ka sobrang kinakabahan? Kailan ba ako naging kinakabahan? Alam ko, ginagawa mo ito para kay Wenshi. Mabait ka kay Wenshi. Siyempre, gagawin ko rin ito para kay Wenshi. Kaya iniisip ko na ang ganitong magandang pagkakataon dapat ay para sa kanya. Kaya dapat kitang pasalamatan. Walang anuman. Ang iyong mga kamag-anak ay makikilala muna. Itong si Jianyang, na matagumpay sa karera at may magandang pamilya. Hindi naman sigurado na gusto si Wenshi. Kaya bukas na lang. Tama lang na linggo. Maliban kay Yanji, lahat tayo ay libre. HMM. Wenshi, anong tingin mo? Masyadong madali ang bukas. Huwag ka nang makialam. Gusto kong pumunta. Ginoo, mag-ayos ka na ng oras. Pangulo Shen, nandoon si Zhang Jianyang. May inaalagaan na isang estudyanteng babae. Nadiskubre siya ng asawa niya. Pinagbantaan ang babae. Yung babae ay pinagsasapak sa kapan hanggang sa dugo. Sa huli, dinala siya ng tao. Pagkatapos dalhin sa ospital yung babae, yung doktor ang nag-report noon. Nangyari ito 2 araw bago ang bagong taon. Nakalampas yung babae sa taon.
pero hindi na nakalampas sa Yuan Shao. Naintindihan ko, bumalik muna sa bahay. Ginoong Wenshi, nasa loob si Ginoong Zhang Jianyang. Wenshi. Ginoong Wang, pakiusap, pumunta po kayo sa aming manager. Ginoong Zhang, magandang araw po. Ako po si Wenshi. Magandang araw. Ginoong Zhang, hindi ito maganda. Binibining Gwen. Talagang mahina ka nga. Kung hindi ako tumulong sa'yo kanina, baka nahulog ka na, di ba? Sinira ni Zhang Jianyang ang dalawang babae, ngunit siya ay nakaligtas. Nanay, sabihin mo na, anong gusto mong maging si Wenshi, na isa sa kanila, yung pumatay? Baka naman sobra na ang reaksyon mo. Ang ibig kong sabihin ay, dahil si Wenshi ay nag-asawa mula sa pamilya Shen, kailangan nating alamin ang tungkol sa kanyang kapareha, dapat nating imbestigahan ng maayos. Di ba? Tulad ni Zhang Jianyang na ganitong tao. Hindi ko siya gusto. Ikaw, gusto mo ba siya? Siya ang nag-ugnay sa iyong fiancé. Ginagawa ko ito para sa iyo. Mabait ba siya? Ibang usapan na yan. Dapat ba tayong mga Shen? Hindi ba dapat may pinaka-basic na kakayahang makilala? Kita lang naman. Kita lang. Sa totoo lang, talagang nagustuhan niya. Hinahanap niya ang kapitan para magpakasal. Sa palagay ko, tatay, hindi makakatanggi sa kanya nang hindi nahihiya. Ngayon, parang galit ka sa akin. Di mo naman madalas pinapansin si Wenshi. Sa kanyang pakikipag-ayos ngayon, bakit ang dami mong opinyon? Hindi ko maaring hayaan siyang tumalon sa apoy. Ma, sabihin mo kung pwede ba, nakanselahin ito. Wala nang oras. Nakipagkita na siya kay Zhang Jianyang. Nakita na sila. Ano? Ginoong Zhang. Sa tingin ko hindi tayo bagay. Hindi bagay. Paano mo nalaman? Kung bagay o hindi? Mangyaring igalang mo ang iyong sarili. Malakas ang puwersa ng pamilya Shen. Kung sakaling hawakan mo ako, hindi ka pababayaan ng pamilya Shen. Na walang laban. Pamilya Shen. Ikaw ay wala kundi isang ampon ng pamilya Shen. Sinabi ni Joshi kay Kedo at sa akin, na ang pamilya Shen ay tinitingnan ka lang, bilang isang laruan. Ipapasa sa iba. Ngayon kahit ako pa, talagang gagawin ang lahat sa'yo. Maniwala ka sa pamilya Shen, dahil sa ating pamilya. Hindi ko ito pagsisisihan. Gusto mo pang lumaban, di ba? Bitawan mo ako. Tulong. Bitawan. Sino? Ginoong Wang. Bigyan mo ako ng pabor. Salamat, sumama ka sa akin. Si Zhang Jianyang ba ang bago mong kapartner sa panliligaw? Inirekomenda ni Miss Jo sa asawa ko, para makipagkita ako. Hindi ko rin inasahan, na magiging ganito siya. Si Zhang Jianyang ay hindi mabuting tao. Hindi siya para sa'yo. Mas lalong hindi para maging asawa. Salamat sa'yo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na akong naghihintay sa susunod na pagkikita natin. Pero si Ginang, Shen, ay hindi pa rin nakipag-ugnayan sa akin. Pasensya na. Ako at ang Ginang. Sabi nila hindi mo ako gusto. Maaari ko bang malaman ang dahilan ng iyong pagtanggi? Ano ba ito? May gusto na akong tao. Mukhang may mga pagsisisi. Bakit sa huli, hindi tayo nagkatuluyan? Ginoong Shen. Ang swerte naman, Ginoong Wang, nandito ka rin. Nakikipag-usap, kasalukuyan lang tayong nagkita. Walang masama, di ba? Kung hindi dahil kay Ginoong Wang ngayon, hindi ako palalampasin ni Zhang Jianyang. Ginoong Shen, nasugatan si Wenshi, mag-alala ka ng kaunti. Salamat. Lumabas ka, wala sila.
Hindi na, kaya ko na. Huwag kang gagalaw. Ang Katie ay sobrang makati. Huwag. Bakit mo gustong makipagkita kay Zhang Jianyang? Hindi mo ba alam na delikado siya? Ito ay lahat ng plano ng ginang. Kailangan ng pamilya Shen na mapanatili ang katayuan. Panatilihin ang iyong karera. Kailangan ng politikal na kasal. Ito rin ang tanging bagay na maaari kong gawin para sa pamilya Shen, na ito. Hindi ko kailanman kailangan ng iyong kasal, para mapanatili ang aking karera, pero kailangan mo ring magpakasal, sa dalaga ng pamilya Jung, diba? Hindi ba't pareho lang ito? Nakatakda na ang inyong kasal. Sinabi na sa akin ng ginang. Wenshi, makinig ka mabuti. Sa buhay na ito, huwag mong isipin na makakalayo ka sa akin. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kailangan ko lang ng kaunting panahon lang. Wenshi. Kumusta ka? Wenshi, ayos ka lang ba? Sa kay Zhang Jianyang, huwag magpadalos-dalos. Pamilya Zhang, hindi basta-basta pwedeng gambling. Huwag Yudong, sa huli, anak ni Wang Yu. Maayos naman niyang aayusin. Wenshi, salamat sa tulong ni Wang Yudong ngayong beses. Dapat mong pasalamatan siya ng maayos. Suriin ang Zhou Shiyu. Sa wakas, nakatagpo na kita. Ginoong Wang. Ito ay isang pasasalamat. Maraming salamat po. Walang anuman. Ito ay utos ng misis ko. Dapat mong pasalamatan ng mabuti. Sa totoo lang, inimbitahan kita ngayon. Gusto kong magpaliwanag ng seryoso. Ano? Wenshi, hindi kita pinili dahil wala akong interes. Pero, noong araw sa Tea Garden, nakita kita. Medyo naiilang ka, kaya hindi ito direktang naipahayag. Walang anuman. Pang-date naman. Kung may tagumpay, tiyak na may kabiguan din. Wenshi, maaari ba tayong subukang makipag-ugnayan uli? Oo nga. Mahilig na ako kay Shen Yanri ng maraming taon. Kailangan ko rin subukan, natanggapin ang bagong damdamin. Ang swerte naman, Ginoong Shen. Kung nandito na tayo lahat, gusto mo kumain tayo ng sabay. Ayoko na. Kami, naghahanda na kaming umalis. Magpahinga kayo. Yanji, pasok na tayo. Kumusta ang kuya mo at si Joshi? Nakapag-ayos na sila ng kasal. Kamakailan lang, nakita mo pa ba ang bagong nakilala mong kasintahan? Hindi na kita nakita kamakailan. Ginoong Wenshi, kahit saan ka man naroroon, lahat sila ay kaakit-akit. Bakit mo ipinakilala si Zhang Jianyang? Para makilala mo si Wenshi. Si Tia Shen ay labis na nag-aalala tungkol sa pag-aasawa ni Wenshi. Tulungan siyang mag-aanan. Ito ang dapat kong gawin. Hindi mo alam, sino si Zhang Jianyang? Yanji. Sinasabi mo bang ako ang may kasalanan? Nagmamalasakit din ako. Huwag ka nang mag-alala sa mga bagay ng pamilya Shen. Ginawa mo ito para kay Wenshi. Ganito sa akin. Sino ba talaga si Wenshi? Para sa iyo. Yanji. Nais ko lang sanang ipaalala sa iyo, na ang ating pinagmulan ay tinalo na. Ang 99% ng mga tao, yung mga hindi akma, ang mga bagay na nagtatakda sa ating pagkatao, ay hindi dapat kailanganin. Alam kong hindi ka kontento. Ngunit sinabi ko na sa iyo, hindi ako ang dapat mong labanan, kundi ang iyong mga magulang. At hindi ka ba't isang kasabwat din? Shen Yanji. Dapat kang magpasalamat na napansin kita. Ilang tao ang gustong makuha ako, pero hindi nagtagumpay. Malapit sa harap ng tao, pero may mga plano sa likod. Sa tingin mo, masaya bang maging ganitong mag-asawa? Para sa iyo, kailangan mong tanungin ang iyong mga magulang. Kung wala ang kanilang mga plano, saan ka makakakuha ng ganyan ngayon, na nakaupo sa tuktok ng piramide? Higit pa rito,
Kahit napakasalan mo ang taong mahal mo ngayon. Magtatagal ba kayong magkasama habang buhay? Kung isang araw ay manghulog ka mula sa tuktok, hindi ba magagalit sa iyo ang iyong asawa at anak? Hindi ba sila magagalit sa iyo? Pag-isipan mo ng mabuti. Hindi ako maghihintay sa iyo magpakailanman. Gusto mo ba ang arkitekturang hardin dito? Napaka-komportable ng hardin na ito. Malambot at maislan. Hindi masyadong matindi ang estilo. Maganda ang panlasa. Ito ay dinisenyo ng kumpanya ko, May Guang. Kilalang kilala ang kumpanyang ito. Maraming kaklasiko sa parehong kurso. Pagkatapos mag-graduate, gusto nilang pumunta doon. Kung gusto mong pumunta, pwede kang pumunta anumang oras. Wenshi, yung puting damit mo, akma na akma sa bulaklak na ito. Anong nangyari? Wala, ako na ang bahala. Hayaan mong tingnan ko, hindi ako mapakali. Kumusta? Ginoong Shen, bakit ka nandito? Naalala ko si Ginoong Wang. Hindi naman siya interesado kay Wenshi, di ba? Hindi naman ako walang interes kay Wenshi. Oh. Mukhang may pagkakataon pa, na maging pamilya tayo ah. Ako. Kaya't muli, ang sinasabi ko, tungkol sa mga damdamin, hindi ito isang panig lamang. Kailangan itong tingnan sa tadhana, at kailangan mo munang dumaan sa akin. Kaya, Ginoong Shen, ano namang papel ang ginagampanan mo? Hindi ko kailangang ipaliwanag sa'yo. Medyo malapit ka na kay Wang Yudong. Pwede ba akong piliin siya? Anong sinasabi mo? Pwede mo bang pag-usapan ito sa asawa mo? Ako lang ang pipili kay Wang Yudong, para maging kabiyak ko. Pwede ba? Nakuha ni Wang Yudong ako. Hindi rin naman mas mababa ang pamilya Wang kaysa sa pamilya Zhou, para mapatatag ang posisyon ng Shen pamilya, at matulungan ang iyong pag-akyat. Nakausap mo na ba si Wang Yudong tungkol dito? Hindi pa. Pero sigurado siyang papayag siya. Sigurado. Nahulog ka na sa kanya. Ako. Ano ang gusto mo sa kanya? Siya ang pinakamagandang pagpipilian sa ngayon. Bakit bigla na lang? Ito ang nakatakdang wakas natin. Ikakasal ka kay Ginang, Zhou, at ako. Makikipag-ugnayan din sa pamilya Shen, para sa napagkasundo ang kasal. Si Ginang, Zhou ba? Umalis na. Kailan ang petsa ng inyong kasal? Bakit mo iniisip na tiyak na ikakasal ako sa kanya? Ginoong Shen, patuloy pa rin ang pagsisiyasat ni Zhang Jianyang. Sa kasalukuyan, natagpuan lamang na nasaktan niya ang dalawang tao. Wala pang natagpuang koneksyon sa kanya at kay Zhou Shiyu, o sa pamilya Zhou. Si Zhou Shiyu at si Zhang Jianyang ay nag-aral sa parehong paaralan sa ibang bansa. Sisisiyasatin ko ito agad. Sandali. Nakita na ba ang lihim na dokumento? Nahanap na ang lahat ng pwedeng pagtaguan sa paligid. Lahat ay nasuri na. Hindi tama yan. Si Zhou ay isang matandang tuso. Siguradong nakatago yan sa ilalim ng ating ilong. Nasaan na ba yun? Ito ang una ko. Proyektong naaprubahan ko. Wenshi, ikaw ang contact person. Napakaganda naman. Team leader. Dumating si Miss Wen. Ginang, Wen, inutusan ka ng leader na pumunta. Naalala pa niya tayo. Kailangan lang ang contact person ng proyekto. Sandali lang po, lalabas ang leader at agad na babalik.
Zhou Wenli. Ama ni Zhou Shiyu. Anong nangyari? Ito ay ibinigay sa iyo ni Dinjo. Pangalan lang yan. Hayaan mo na lang dyan. Talagang makakapagbigay sa iyo si Zhou Shiyu ng higit pa. May iba pang bagay pa sa paaralan ko. Kung wala kang gagawin, uunahan na kitang umalis. Ikaw at si Wang Yudong. Bakit mo naiisip na tiyak na pakakasalan ko siya? Shen Yanji. Ano ba talaga ang dapat kong gawin para makaalis sa'yo? Personal na overseas account ni Zhang Jianyang. Ilang araw na ang nakalipas, at may malaking halaga kasama si Joshi. Ugnayan ng pondo. Sinasabi mo ba na may koneksyon sina Zhang Jianyang at Zhou Shiyu? May pakikipagsabuatan sa likod nito. Pero sa ganitong maikling panahon, ay makikita na ang daloy ng pondo mula sa ibang bansa. Sino ba talaga? Hindi nagpapakilala. Ginoong Wang. May oras ka ba, Wenshi? Kailanman ay pwede ako. Ginoong Wang. Ito ang unang pagkakataon mo. Sinasadya akong imbitahan. Ginoong Wang. Matagal ko nang iniisip. Mas bagay ka sa taong kapareho ng iyong hakbang. Hindi kita bagay. Paano mo nalaman kung ano ang gusto ko? Hindi ko alam. Pero ano man yun, wala akong magagawa. Hindi ko kayang maging yung taong mahal mo. Talagang ikinalulungkot ko. Ayos lang. Ibinabalik ko ito sa'yo. Ngayon, inanyayahan kita palabas. Una, gusto kong magpasalamat sa'yo sa pagtulong sa akin. Pangalawa, ibinabalik ko sa'yo ang regalo. Ito ay tanda ng unang pagkikita. Hindi ito mahalaga. Sa hinaharap, talaga bang hindi na tayo magkakaroon ng contact? May pagkakataon, magkikita tayo muli. Ginoong Wang. Uuna na ako aalis. Dahil hindi na tayo mag-uusap pa. Sasamahan kita. Kapitan Shen. Bumalik ka na, sana man lang nagsabi ka. Kapitan Shen. Ang dami mong pakialam sa kapatid. Naiinggit ba si Miss Zhou? Ginoong Wang, naiintindihan mo ng mali. Papasok na ako. Ginoong Shen, sandali lang. Kailangan ko pa rin ipaalala sa iyo, ang pamilya Zhou at si Ginang Zhou ay hindi basta-basta. Nagsagawa ka ng investigasyon sa pamilya Zhou. Hindi ka natatakot ah? Hindi ba tinimbestigahan na ito ni Kapitan Shen? Nasuri ko na. Si Zhou Shiyu, at ang nasaktan na si Wenshi. At pagkatapos, si Zhang Jianyang nakontrolado ni Zhou Shiyu. Hindi ganoon kasimple ang pamilya Zhou. Ngayon, ang pamilya Shen at pamilya Zhou ay tiyak na magkakaroon ng kasal. Ginoong Shen, si Wenshi at Ginoong Zhou, ano ang pipiliin mo? Formal na usapan. Sigurado ka? Ikaw at ako, kahit na magkaiba tayo ng pananaw, pero naniniwala ako na hindi ako nagkamali sa tao. Ikaw ang umawak kay Zhang Jianyang, at ito ay patunay na tama ang aking hula. Paano natin siya dapat tratuhin? Naniniwala ako na alam mo na ang dapat gawin. Kaya, antabayanan ko ang magandang balita mo. Sa oras na, ang kasal ni Yanji at gusto mong ayusin. Sundin mo na lang ang sinasabi ni Auntie Shen. Bumalik na si Wenshi. Dito na, mag-consult tayo. Ihanda ang kasalan ng iyong kuya at manugang. Nasaan si Yanji? Ipinahatid ako ni Ginoong Wang. Nasa usapan si Yanji kasama siya. Gina, medyo pagod na ako. Gusto kong bumalik sa kwarto para magpahinga. Aling Shen.
Si Yanji ay dapat nagkaroon na ng unang pag-ibig, di ba? Sa galing niya. Dapat maraming mga babae ang humahabol sa kanya. Si Shiyu. Huwag kang mag-alala. Yung mga babae sa labas, matagal na niyang pinutol ang ugnayan. Yanji. Pupunta ako sa tingnan. Oh. Yanji, anong nangyayari sa'yo? Huwag kang makipag-ugnayan kay Haang Idong. Huwag mong iwanan ako, okay? Hindi ako aalis. Maaari mo akong saktan, pero huwag kang umalis sa akin. Sige ba? Bigyan mo ako ng kaunting oras. Kaya ko itong ayusin. Talaga namang hindi kayo basta-basta. Tita Shen, alam mo ba, kakatapos lang ni Yanji, Binang, go. Yudong, bakit ka nandito, Binang, go. Natanggap na ng ama ko, ang ebidensya, na nagpadala ka ng pera kay Zhang Jianyang sa ibang bansa, inamin na ni Zhang Jianyang, na ikaw ang nagdulot ng pinsala kay Wenshi, na siyang nagutos, tiyak na tiyak. Shiyu. Totoo ba ito? Bakit mo siya sinaktan, Wenshi? Tita Shen. Tanungin mo na lang sila dalawa. Shiyu, naiintindihan mo ba ako? Shiyu, naiintindihan mo ba ako? Yanji at Wenshi, lumaki silang magkasama mula pagkabata, tanging ang ugnayang magkapatid lang. Hindi talaga, gaya ng iniisip mo. Ginoo, Tita Shen, isa kang matalino buong buhay mo, pero hindi mo alam. Sila ay naglilin lang sa harap mo, nagtatago sa likod ng likod, nangyayari sa harap mismo ng mata mo, o baka naman. Kayo ay nagkakaisa, para lokohin ako. Sa oras at panahon, lahat ay kailangang may ebidensya. Sige. Kailangan ng ebidensya, di ba, para sa inyo. Itong bahay sa Wanliu ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Si Shen Yan ay tahimik na walang sinasabi. Diretso itong nailipat kay Wenshi. Totoo nga ang nangyari ito, ngunit hindi ko lang sinabi sa iyo. Nailipat. Normal lang ang maglipat ng bahay. Ngayon ay nag-uusap na ng kasal si Wenshi. Binigyan siya ng bahay ng pamilya Shen. Ito rin ay isang garantiya para sa kanya. Mayroong suporta mula sa pamilya Shen. Siyempre, madali itong pag-usapan. Ganun ba? Sige, tingnan mo ito. Lahat ng ito ay pinilit ninyo ako. Ano ang dapat gawin? Hindi naman ito masamang bagay, di ba? Binang, go. Kayo ay inakusahan ng pagtuturo ng sinadyang pananakit. Kami ay inatas ang hulihin ka. Hindi ninyo ako maaring ganyanin. Hindi kayo palalampasin ng tatay ko. Lumapit ka sa akin. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Walang kinalaman siya. Hindi kita pinapagsalita. Tinanong kita, sa tingin mo ba, na kahit papaano ay gagamitin mo ang sarili mong paraan para magbigay alam sa iba? Mas mabuti pang ibigay na lang sa akin, di ba? Wala akong magagawa. Tanungin mo ang iyong sarili. Sa nakalipas na 15 taon, inampan ko ang iyong ina, at pinalaki kita, na parang tunay kong anak. Ano ang kulang sa iyo? Na kailangan mo, abutin ang aking nag-iisang anak, tayo dalawa ay may mutual na damdamin. Naging proud ka na. Tahimik ka lang.
Nagtatago sa akin. 被这个植物园长被这虚。 Niloloko ako. Tumaas na ang iyong kakayahan. Matibay na ang iyong mga pakpak. Buhay pa kami ng tatay mo. Si Direktor Joe ay mataas ang katungkulan, pero kaya mo siyang lokohin. Si Joe Shiyu. Siya ay nagdusa sa kanyang sariling mga pagkakamali. Sinaktan niya si Wenshi. Ang pagkakahuli sa kanya ay nararapat lamang. Ikaw. Masyado kang nahihirapan. Bakit mo siya pinagtutuklasan? Tinanong kita. Nakipagsabuatan ka kay Wang Yudong, at kinuha si Joe Shiyu. Hindi ba titigil si Ding Zhou? Malapit ka nang ma-promote. Bakit mo gustong maliga dito? Ang tungkulin ko ay ang maging patas sa aking mga gawain. Kung hindi ko kayang panindigan ang mga prinsipyong ito, at mga hangganan, ano ang karapatan kong umangat, nanay? Ikaw. May lakas ng loob. Kung ikaw ay saktan ni Ding Zhou, ako at ang tatay mo, sa napakaraming taon ng aming pagsisikap, ang buong pamilya ng Shen ay nadadamay. Ikaw. Ikaw. Sige, ipapagalit mo ako para masaya ka. Ah, ikaw. Wenshi. Tulungan mo akong bumalik sa kwarto. Oo, Ginoo. Umupo at magsalita. Wenshi. Ikaw ang aking pinalaki. Alam mo kung ano ang dapat gawin. May pakialam ka sa tama at mali. Yung Inkstone ay alam ang kabataan at lakas. At ikaw. Iniiwasan ko ang mukha ng aking mga nakatatanda. Pakiusap. Umalis ka, Yanji. Pwede na ba? Palayain mo siya. Ginang. Pasensya na po. Kasalanan ko po ito. Wenshi. Mula pagkabata. Inalagaan kita hanggang sa lumaki ka. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Alam niya ng kanyang sarili. Hindi makapagpas siya para sa sarili. Naiintindihan mo ba? Wenshi. Pumasok. Anong ginagawa mo? Ano ang sinabi ng nanay ko sa'yo? Wala siyang sinabi. Galit siya sa'yo. Sobrang mabait ko. Hindi siya makapagalit sa akin. Totoo yan. HMM. Nagalit ba siya? Oo. Siya. Sang-ayon ba siya na mag-asama tayo? Di tanungin mo siya. Gusto kitang pakasalan. Kailangan ng iyong pahintulot. Kaya't dapat mong pag-isipan ng mabuti kung paano ka magpo-propose. Gusto mo ba? Kung ganoon, huwag mo itong tanggalin. Okay ba? Yanji. Hinahanap ka ng Kyujo para makipag-usap sa'yo tungkol sa isang bagay. Ikaw ba ang nagpasok ng oras at sulat? Sila ang nagsasakit sa sarili. Nalilito. Ako at ang ina mo, matinding pagsisikap para maibigay sa'yo ang koneksyon na ito, para ikaw at si Joshi ay magkaayos, para maging maayos ang iyong daan. Anong ginagawa mo?
Para bang sinisira mo ang sarili mong daan. Ang pamilya namin, Shen, ay pantay na katayuan sa pamilya ni Joe. Bakit ako pa ang magpaprotekta kay Joe Gia? Dapat malinaw ka, kailangan mong dumaan sa kanya, kahit gaano ka pa walang pakialam. Kahit gaano ka pa hindi marunong sa mga tao, ngunit ang simpleng prinsipyong ito, dapat mo itong maunawaan, di ba? Gagawin ko ang aking bahagi ng trabaho, uunlad sa pamamagitan ng kakayahan. Bakit kailangan pang dumaan sa kanya? Kakayahan. Anong kakayahan meron ka? Alam ko na lahat. Sa pagkakataong ito, ang iyong misyon sa pagkuha ng ebidensya ay talagang hindi natapos. Anong karapatan mong umangat, tatay? Alam mo ba kung sino ang kinukunan ko ng ebidensya? Direktor Joe. Hindi pwede. Hindi mo naman naiisip na galawin ang kanyang ulo, di ba? Ang trabaho ko ay huwag mo nang alalahanin. Huminto ka. Ipinadala mo si Joshi sa bilangguan. Ngayon, wala ka ng trabaho. Yung operasyon mong pang-imbestiga at ang pagkuha ng ebidensya, hindi pa rin natatapos. Sa taas, tapos na ang trabaho mo. Ngayon ay, hintayin mo na lang ang abiso. Ako si Q Shenju. Alam ba ni Joe Yuan? Lihim na operasyon. Maliban sa mismong nagpapatupad ng batas, lahat ay may lihim. Ngunit, ang hindi mo pagtapos sa misyon, ay alam ng lahat. Siyempre naman, hindi rin natin maaalis. Direktor Joe, nagsimula ng magduda, ikaw na ang nagsisiyasat sa kanya, Yan Gia. Nagalaw mo ang oras, dapat ay maniwala ka, na darating ang araw na ito. Kaya, ayos lang si Huang, di ba? Ayos lang. Tamang isip, sa huli, si Director Huang at si Dinjo, ay pantay na katayuan. Si Dinjo, hindi pa maaaring maapektuhan. Ngunit si Yudong, ngayong pagkakataon ay nakialam sa relasyon ni Director Huang, nakuha ang posisyon ni Shiyu. Sa huli, siguradong makakaaway si Director Joe. Ang negosyo ng kanyang kumpanya ay napakarami. Sa hinaharap, tiyak na hindi ito mawawala, tungkol kay Direk Joe. Dapat siyang makipagtulungan sa akin, para kunin ang ebidensya kay Direk Joe. Nagkamali ka. Naniniwala ako, handa na ang pamilya Huang ngayon, makipag-ayos kay Direk Joe. Huang Yudong. Hindi na rin siya makikialam sa bagay na ito. Si Huang Yudong ay hindi ganun, na madaling sumuko, pero siya, ay may bigat ng inaasahan ng pamilya Huang. Alam mo ba? Nyai Ji. Ngayon, may isa ka na lang daan na pwedeng tahaki. Magpakasal kay Joshi at kunin ang lisensya ng kasal. Kung hindi, wala ka ng pag-asa na makabalik. Tito Shenmo, nakatayo ka sa posisyong ito ngayon. May tulong din mula sa pamilya Yang. Ito ay isang pagtutulungan ng Yang at Shen, na nagbubuhat kay Yanji. Sa dugo na dumadaloy sa kanya, at sa responsibilidad na nasa kanyang balikat, sa kaibuturan, ang misyon, hindi niya maaaring labagin ang pamilya. Gaya ng kanyang pagsasama kay Joshi Yu, pareho lang ang prinsipyo. Pumasok siya sa gobyerno, maraming mata ang nakatingin sa kanya. Habang mas mataas ang kanyang posisyon, kaya hindi pwedeng magkaroon ng kahit isang pagkakamali. Si Joshi ay makakapagpanatili sa kanya. Pero ikaw, ano ang maibibigay mo sa kanya? Oo. Ngayon siya ay puno ng damdamin. Nagmamahal ng walang kapantay. Dahil sa lahat ng dinaanan niya, ang daan na tinahak niya ay masyadong madali. Hindi siya nakaranas ng malaking pagsubok. Kapag nakaramdam siya ng hirap, syempre sisuko siya. Pagdating ng panahon, kung magsisisi siya, anong gagawin mo, ha? Pasensya na po, Ginang. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pasensya na. Hindi. Yung anak kong iyon ay isang gunggong. Wala kang lakas ng loob. Ako ito. Gusto kong humingi ng tawan. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Mas mabuting masaktan ng mabilis. Walang mangyayari sa inyo. Ginang. Sinasabi ko sa iyo, naaalis ako kay Yan Jige. Wenshi, ipapadala ko ang contact sa iyo, sa pinakamagandang universidad sa abroad. Pagdating ng panahon, hindi ka na makikita ni Yanji. Dahan-dahan. Ayaw na niyang mag-isip pa. Maingat kang umalis ng tahimik, huwag mong ipaalam kay Yan, nanay mo. Aalagaan ko kayong mabuti. Maraming salamat po, Ginang.
Ingat din po kayo palagi. Pakinig sa ilog. Pakinig sa ilog. Huminto ka. Saan ka pupunta? Shen Yanji. Nakita mo rin. Siya ang kusang loob na umiwas sa Shen family. Hindi ba't siya rin? Laging pangarap niya yun, di ba? Maaaring natupad na rin ang kanyang pangarap. Isa lang siyang babae. Nalilito ka. Ganito na lang ang buhay namin. Sa Joe at Wang pamilya. Hindi ganito ang mga sikat na pamilya. At pati ako at ang iyong ama, ay nagpakasal din. Hindi ba't naparito na tayo lahat? Oo nga. Lahat ay nandito na. Pero, Mama, masaya ka ba? Mula pagkabata, sumusunod ako sa mga alituntunin. Lahat ay sinusunod ko kayo. Ngayon, gusto ko lang mangarap ang aking sariling kaligayahan. Bakit napakahirap nito? Ako at ang iyong ama ay naghirap ng kalahating buhay upang maitaas ka sa posisyong ito. Sa wakas ay nakuha ang lahat ng ito. Hindi ko maaring hayaan kang magwala muli. Gusto mo bang makita ang pamilya Shen na bumagsak sa iyong mga kamay? Ikaw, ako, at pati ang tatay mo. Anong mukha ang ipapakita natin sa mga ninuno ng pamilya Shen? Gusto mo bang maging kriminal? Ganito ka ba siya pinipilit? Si Wenxi ang umalis, di ba? Hindi ko siya pinilit. Sinabi ko lang sa kanya, ang mga paghihirap sa buhay, ang tao ay nabubuhay. Hindi lang para sa sarili, kundi napapaligiran ng maraming bagay. Matalino siya. At may malasakit. Handa siyang isakripisyo para sa iyong kinabukasan. Marangal na pag-alis. Ano ang ibig sabihin ng marangal na pag-alis? Hindi ko kailanman kailangan siya para gumawa ng kahit ano para sa akin. Ito, Yanji ah. Yanji, huwag kang ganyan. Yanji. Basta't makuha mo ang lisensya sa kasal kay Zhou Xiyu, ay tiyak na babalik si Wenxi. Babalik din si Wenxi. Pagdating ng panahon, magkakaroon kayo ng mga anak na magkaibigan. Masaya kayo sa piling nila, pagbalik ni Wenxi. Ang mga bagay na ito, ay magiging mga lumang alaala na lang. Tungkol naman kay Zhou Xi at Direktor Zhou, hindi ka nag-aalala, paano mo siya haharapin? Magagawa mo, agad na maibabalik ang posisyon. Maaaring umangat ng maayos. Bakit ka nandito? Talagang aalis ka ba kay Shen Yanji? Pero hindi ka kailanman nagpaalam sa kanya. Umalis ka na. Ito ang pinakamainam na desisyon sa ngayon. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Pero kung aalis ka kay Shen Yanji, talagang maguguluhan siya. Alam ko. Pero sa pagkakataong ito, naabala kita. Wala naman akong masyadong malaking epekto. Si Shen Yanji lang. Siya ay sinuspinde. Ano? Ako at siya, kahit na kami ay mga matagal ng kalaban, ngunit sa bagay na ito, sa tingin ko ay dapat sabihin ko sa iyo ang totoo bago ka umalis. Ngunit si Yan Jige ay palaging nagtatrabaho ng mabuti. Bakit siya ititigil sa trabaho? Nangyari ang bagay sa anak na babae ni Ding Zhou. Si Ding Zhou, syempre ay hindi siya palalampasin. Syempre, ako rin mismo ang nagdala ng tao ng tatay ko.
para hulihin si Zhou Xiyu, at nakasagupa rin si Dinju. Pero hindi pa niya, nasimyo lang, abutin ako. Si Tio Shen, wala na bang ibang paraan? Dahil sa insidenteng ito, siya ang responsable sa pagkuha ng ebidensya. Palaging hindi maayos ang takbo, ayon sa mga regulasyon, talagang siya ay nagkasala. Ngunit ang pagtanggal sa kanya ay medyo labis na. Ngunit ito ay may dahilan. Alam nating lahat ito. Walang sino man ang daring na magtanong. Ngayon, ganito na lang ang paraan. Kaya, ano na ang gagawin natin ngayon? Ngayon, tanging si Zhou Xi lang. At si Shen Yanji ang magpapakasal, na siyang tanging solusyon. Tama nga. Sabi na ng asawa ko, si Zhou Xi lang ang makakapagligtas sa kanya. Tama ang desisyon niyang pakasalan siya. Boses, Kapitan Shen, sinasabi ko na ba sa iyo noon? Na balang araw ay magpapasuko ka rin. Huwag kang magyayabang ng maaga, basta't hindi tayo kumuha ng lisensya. Huwag kang umasa, na makabalik sa trabaho. Hindi naman tayo hindi pwedeng maghiwalay, tama ba? Shen Yanji, gusto mo pang makipaghiwalay? Alam mo ba, nasa akin pa rin ang hawak ko, ang mga ebidensya mo kay Wenshi. Sila niya ay pusang loob, anong ebidensya ang meron ka? Kung balak mong magpakasal, ipapahayag ko sa publiko ang relasyon ninyo. Para bang isang skandal sa kasal. Maghanda ka na. Yanji, malapit na tayo, maging mag-asawa. Handa na ba ang dalawang bagong kasal? Sige, simulan na ang paglalagda. Sandali lang. Kamusta? Tama lang sa iniisip mo. Yung bagay na iyon, nasa album mo lang. Naiintindihan ko na. Yanji, kailangan na lang ng huling proseso. Yanji, kulang na lang ang huling proseso. Mukhang hindi ako makakadalo ngayon. Shen Yanji, sobra ka na, ha? May hanggan din ang pasensya ko. Hindi ka na makakaabot yun. Shen Yanji, gusto mo ba ako? Humihingi ako sa aking ama, na magpatawad sa iyo. Huwag mong samantalahin. Gusto mo bang ngayon, bumalik ka sa bahay para tingnan, nandyan pa ba ang tatay mo? Direktor Huang, tulungan mo akong pigilan si Wenshi. Kaya mo bang pasalamatan ako? Bilang abay na lalaki. Talaga namang, isang utang na loob. Bilisan mo na. Hindi ko kayang maghintay ng matagal. Malapit na ang oras. Kailangan ko na ring umalis. Hey, Wenshi, talaga bang sigurado ka? Aalis ka na ba kay Shen Yanji? Nakapagdesisyon na ako, pero kung aalis ka ngayon, maaaring mangyari pa ito sa hinaharap. Hindi mo na siya makikita muli. Ayos lang. Basta't masaya si Yanji, kahit wala ako, walang pakialam. Paano mo nalaman? Nang umalis ka sa kanya, magiging masaya ba siya? Dahil ang ginang ay mag-aasikaso ng lahat, hindi mo ba gusto na subukan ulit? Hindi na, kailangan ko na talagang umalis. Wenshi. Wenshi. Ginoong Shen, kung na-late ka pa ng 1 minuto, hindi ko na kayang pigilin ito. Salamat. Hindi mo ako maiiwasan. Huwag kang hindi magpaalam mula ngayon, na parang naglalakad-lakad lang. Ayos ba? Hindi mo ako pinapayagang makita ang hiling. Para ito sa mga Diyos. Hindi ka naman Diyos. Ano ang gusto mo? Kaya ko rin yan. Gusto kita.